Bago ko simulan ang kwento ko, may dapat kang maintindihan tungkol sa nangyari sa akin. Hindi ito gawa-gawa. Hindi ito kwentong barbero. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang tunog na yon, kahit tunog lang ng kahoy na kumakalabog, nanginginig pa rin ang kamay ko. Madalas iniisip ng mga tao na matapang ako. Pero simula noong gabing yon hindi na ako nakakatulog ng walang ilaw. Handa ka? Kasi kapag kinwento ko na to, baka ikaw na mismo ang makarinig mamaya. Iyan nilalang tumawag pangalan ni. Nagsimula ang lahat nang lumipat ako sa lumang bahay ng lola ko sa probinsya. Tahimik doon, presko, at malayo sa inay ng syudad. Pero ang hindi sinabi ng pamilya ko, marami palang kwento tungkol sa bahay na yon. Lalo na tungkol sa espasyo sa ilalim ng hagdan. Mababa lang ang lugar na yon. Madilim. At dati raw may kung anong gumagalaw doon tuwing hating gabi. Hindi ako naniwala. Hanggang sa mangyari sa akin mismo. Unang gabi, ang tunog. 2:00 na yata nun. Hindi pa ako antok kaya nagbabasa lang ako sa kwarto. Tahimik ang buong bahay, masyadong tahimik. Parang walang kahit anong buhay sa paligid. Tapos bigla kong narinig. Tok. Tumigil ako sa pagbabasa. Baka kahoy lang. Baka lumang bahay lang talaga. Pero ilang segundo lang. Tok-tok. Mula sa ibaba. Mula sa may hagdan. Napahigpit yung hawak ko sa libro. Ayoko sanang pansinin, pero ang lakas ng kutob ko na may ibang gumagalaw sa baba. Pinilit kong matulog pero halos buong gabi, hindi nawala yung tunog sa isip ko. Pangalawang gabi, gumapang pataas. Tinawanan ko yung sarili ko kinabukasan, parang tanga lang na natakot sa tunog. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako. Kinagabihan, halos ayokong matulog. Pero napagod din ako. Tapos, sakto 2:00. Tok. 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 Pero ngayon, hindi na mula sa ilalim. Narinig ko yung dahan-dahang paggapang ng kung ano man sa hagdan. Tak-tak-tak. Mabagal. Mabigat. Parang sinasadyang iparinig sakin. Tapos huminto. Diretso sa harap ng pintuan ng kwarto ko. Tapos may mahinang boses. Huwag kang matulog, Gi. Nagdilim ang paningin ko sa sobrang takot. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Nanatili lang ako sa kama hanggang sumikat ang araw. Pangatlong gabi, kinausap ako. Kinabukasan, nagtanong ako sa kapitbahay naming si Mang Selo. Siya yung dating tumutulong kay Lola. Selo, may naririnig ba kayo sa bahay namin dati? Hindi niya ako sinagot agad. Humaba ang katahimikan bago siya sumagot. May kumakatok diyan tuwing 2:00. Kahit noong buhay pa ang lola mo, naririnig niya na yon. Humigpit ang boses niya. Anak, anuman ang mangyari, huwag kang sasagot. Huwag mong bubuksan. Kinilabutan ako. Nagkunwari akong okay lang, pero sa loob-loob ko, gusto ko nang umalis. Pero kailangan ko roon, malayo ang trabaho, at sayang ang bahay. Pero nung dumating ang gabi, hindi nagkamali si Mang Selo. Eksaktong 2:00. Yee! Mas malakas. Mas patindi. Buksan mo, may bumulong sa labas ng kwarto. Alam kong gising ka. Napakapit ako sa kumot ko. Parang may mabigat na anino sa kabila ng pinto. Gusto lang kitang makita. Sabi pa niya, parang pakiusap pero nakakatindig balahibo. Hindi ako sumagot. Hindi ako gumalaw. Pero naramdaman ko. Gumapang ang kamay nito sa ilalim ng pinto. Isang mahabang kamay, payat, kulay abo, may mahahabang kuko na parang kayang magasgas ang konkreto. Naghanap. Parang inaabot ang paa ko. Dahan-dahan kong iniangat ang paa ko sa kama, takot na kahit tunog ng hinga ko, baka marinig niya. Ang huling gabi, nasilip ko siya. Akala ko tapos na. Pero hindi pala. Kinabukasan, nagpa siya akong doon sa sala matulog. Mas maliwanag at mas malayo sa pinto ng kwarto ko. Pero pagdating ng 2:00, Yee! 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 Mula na sa pintuan ng sala. Binuksan ko ang ilaw pero sa sobrang pagpanik ko, napatakbo ako papunta sa sulok. Hindi ko na alam ang gagawin. Tapos may umusal. Lumapit ka, Liv. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagkamali ako. Tumingin ako. Kahit bawal. Kahit hindi dapat.
Sa siwang ng pintuan, nakita ko ang mukha niya. Mali ang mata, itim na parang walang butas. Mahaba ang mukha. At yung ngiti hindi ng tao. Nakangiting parang hindi sanay ngumiti, pero pilit. Hinihintay akong lumapit. Alam ko ang pangalan mo, sabi niya. At binanggit niya ng buong linaw. Doon ako tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko na kinuha kahit cellphone ko. Hindi ko na sinara ang pinto. Gusto ko lang makalayo. Hanggang ngayon, hindi na ako bumalik sa bahay. Kinuha ng pinsan ko yung gamit ko kinabukasan at sabi niya, nakabukas yung pinto ng kwarto mo. At yung nasa ilalim ng hagdan may bagong bakas ng kuko. Mas marami na. Sabi ko sa sarili ko noon, tapos na to. Ligtas na ako. Pero kagabi, nasa inuupahan kong apartment ako. Tahimik. Payapa. Hanggang may narinig akong pamilyar na tunog mula sa kusina. Top top top. At may boses na bumulong. Alam kong lumipat ka din. Kung gusto mo pang makinig ng mga nakakatakot na mga kwento, mag-subscribe ka na sa channel ko at pindutin ang like button at notification bell upang ikaw ay updated sa mga bago kong istorya.